Isa lang siyang ordinaryong tao, pero nang matransport sa isang parallel na mundo, naging pinakamalakas na martial artist siya dahil sa isang level up cheat skill. Nagsisimula ang kwento ng muling buhayin ng sinaunang Diyos ng digmaan sa katauhan ng 28 anyos na si Fang Ping, na bigla ring na-teleport pabalik ng 10 taon sa isang mundo kung saan ang martial arts ang lahat. Pagbukas niya ng mata, nakita niya ang sarili na parang lumulutang sa gitna ng isang epic na laban sa pagitan ng dalawang Grandmaster na sina Tai at Lai. Nilabas ni Tai ang kanyang purple aura at pinatama si Lai sa isang bundok gamit ang isang makapangyarihang martial arts technique. Habang nag-celebrate si Tai sa kanyang panalo, ipinakita naman ni Lai kung sino ang totoong boss sa pamamagitan ng kanyang hidden technique na Heavenly Horse Master Feast at tuluyan niyang winasak ang ibang Grandmaster. Biglang nagising si Fang Ping, nakaupo sa kanyang upuan sa klase, basa sa pawis na parang galing lang sa isang nakakatakot na panaginip. Nililingon niya ang paligid. Sinusubukang intindihin kung ano ba talaga ang nangyari. Inanunsyo ng guro na magsisimula bukas ang registration para sa martial arts exam at lumabas ng classroom. Napansin niya ang kanyang mga kaklase na sina Yang Jian at Chen Fan at hindi niya maiwasang titigan sila. Tinignan siya ng dalawa at nagtanong kung bakit niya sila tinitingnan ng ganito. Pero bago pa siya makasagot, dumating ang isa pang kaklase na may dala pang video. Sa video, si Lee Dali, isang third-rank warrior, ay nagbabangga-bangga sa camera. Nagbabalak na ipakita ang tapang niya sa battle zone ng 8th grade warriors. Sinabi niya sa mga nanunood na tandaan ang kanyang pangalan sakaling mapatay siya habang ipinapakita ang lugar. Nakita ni Fang ang battlefield at agad niyang na-realize na ito rin ang eksaktong lugar kung saan naglalaban ang dalawang Grandmasters. Medyo nalilito pa rin tungkol sa nangyayari sa mundo at kung saan galing ang lahat ng martial arts na ito, kaya dali-dali siyang pumunta sa internet cafe at nagsimulang mag-research. Doon niya nalaman na isa pala itong parallel world kung saan ang mga martial artist ang namumuno sa lahat at ang martial arts exam ay isang malaking turning point sa buhay ng isang tao dito. Lumabas siya ng cafe matapos malaman na ang registration fee ay nasa 10,000 at ang vitality pills na kailangan niya ay halos 30,000. Sa daan, nakakita siya ng wanted poster ng isang second-ranked martial artist at diretso siyang nagtungo sa kanilang bahay sa Jingo Garden. Naramdaman niya ang nostalgia sa pagtingin sa lugar at nakakita pa ng susi sa kanyang bulsa. Pagpasok niya sa bahay, dumiretso ang kapatid niyang babae at sinisingil siyang isauli ang perang inutang niya rito. Pinisil niya ang mukha nito at agad itong tumakbo papunta sa kanilang ina para magreklamo. Maya-maya, pumasok ang ama niya sa bahay at ngumiti si Fang habang pinagmamasdan ng kanyang pamilya. Habang kumakain ng hapunan, sinabi niya sa ama na gusto niyang sumali sa martial arts exam. Tumayo ang ama, bumalik dala ang sobre na puno ng pera, at ipinaliwanag kung gaano ka-serious ang commitment na ito. Pagkatapos ng hapunan, nag-eavesdrop si Fang sa mga magulang niya habang naglalabas sila sa kusina, natututo sa mga simpleng galaw at usapan ng kanyang pamilya bago tuluyang sumabak sa bagong mundong ito. Habang sinasabi ng ina niya na nasa 50,000 na lang ang kanilang ipon, sinabi ng ama niya na hihiram siya ng ilang blood-boosting pills mula sa pabrika dahil ayaw niyang pigilan ang anak nila. Kinabukasan sa paaralan, nagulat ang mga kaibigan ni Fang nang malaman na nag-sign up siya para sa martial arts exam, sinasabing sadyang walang kwenta yon. Pumasok ang guro sa klase at inanunsyo na bibisita sa kanilang paaralan si Wan Jinyang, na ngayon ay isang ganap na martial artist. Agad nitong pinasaya ang buong klase. Kasunod noon, tinawag ng propesor sina Fang, Wu, at Yang para pumunta sa istasyon at sunduin ang kanilang senior. Pagdating ng hapon, habang nakahiga si Fang sa kama at tinitingnan ang admission criteria para sa paparating na exam, may isang patak ng mabahong tubig na bumagsak sa kanya at na-realize niyang muling tumutulo ang banyo sa itaas. Tawag ng kanyang ina na silipin ang vitality pills na dinala ng ama. Agad na tumayo si Fang at sinuri ang mga ito. Nang hawakan niya ang isa sa mga pills, isang kakaibang pakiramdam ang dumaloy sa kanya at bigla siyang napunta sa isang kakaibang lugar. Lumitaw ang isang panel screen na nagpapakita ng tinatawag na martial art value. Bumalik siya sa realidad at nag-isip kung hallucination lang ba yon. Dahil sa pagkakakuryoso, kinuha niya ang pangalawang pill at muling napunta sa parehong kakaibang espasyo. Ngayong sigurado siyang hindi ito panaginip, napagtanto niyang ang sanhi ay ang blood key pills. Nakatayo siya sa ibabaw ng isang estatwa at tinitingnan ng system panel, naguguluhan sa nilalaman nito. Pagkatapos hawakan ng pangalawang pill, tila dumb-oble ang martial art value na nakalagay sa screen. Inisip niyang baka ito ang market worth ng pill, kaya tinap niya ang nasa pangalawang linya na nagre-representa ng vital energy. Isang matalim na kirot ang naramdaman niya habang biglang bumagsak ang martial art value. Ang biglaang pagbabago sa kayat dugo ay napansin ng isang wanted fugitive na tila may babaeng bihag.
Halos kasabay nito, nakatanggap si Senior Wang ng balita na pumasok na sa Kangshin ang kriminal, at kapag nakalabas na ito, posibleng maging imposibleng sundan. Tinukso ni Senior Wang ang informer dahil sinabihan niya ang target ng maaga at humingi ng ₱250,000 na martial art points. Balik kay Fang, tumigas ang kanyang mga kalamnan at nang tingnan ng martial art points, bumaba ito hanggang 30,000. Habang ang kanyang vital energy ay tumaas lang ng 0.1, nagpapakita ng nakakatawang ratio na 100,000 sa isa, sumigaw siya sa frustration, nagtatanong kung ilan pa bang pills ang kakailanganin niya sa ganitong rate. Biglang sumabog sa pinto ang kanyang kapatid na babae, sigaw sa kanya dahil parang baliw ang iyak niya. Namangha si Fang na hindi nawala ang pill matapos gamitin at nagpasya siyang pangalanan ng kakaibang lugar sa loob ng estatwa bilang system. Kinabukasan, nagtungo si Fang sa istasyon kasama ang mga kaklase niya upang sunduin ang kanilang senior. Nang dumating si Senior Wine, nagtanong ang isa sa mga lalaki kung bakit hindi siya dumaan sa main exit at mabilis na itinago ni Wine ang dahilan na sinusundan niya pala ang fugitive at sinabi na nauna lang siyang dumating ng kaunti kaysa sa nakatakda. Habang ipinapakilala ni Fang ang sarili, naramdaman ni Wang ang pamilyar na pag-agos ng enerhiya sa kanyang katawan at sinabi sa lalaki sa yellow hoodie na walang tigil sa pagyayabang na pantay ang lakas niya kay Fang. Nagsimulang mahinala ang mga kaklase ni Fang na siguro'y uminom siya ng energy pills pero nakaisip siya ng dahilan. Iminungkahi nilang sumakay si Won ng bus pero sa huli ay naglakad sila kasama siya ayon sa hiling nito. Pagdating nila sa paaralan, nagbigay si Juan ng matibay na motivational speech na nagpasigla sa buong crowd. Bago siya umalis sa paglubog ng araw, ibinigay niya ang kanyang contact number sa mga junior na sumando sa kanya. Sinasabing tawagan siya kung sakaling mahirapan sila. Habang aalis na si Senior Wang, biglang naalala ni Fang na tumutulo pa rin ang kisame sa kanyang kwarto, kaya dali-dali siyang nagmadaling ayusin ito. Kumakatok siya sa pinto ng kapitbahay sa itaas, pero walang sumagot. Babalik na siyang umalis, pero huminto siya nang marinig ang tunog ng nabasag na salamin. Agad siyang bumalik at tinawag si Aunt Chen na nakatira roon. Habang tinatawag siya muli, bumukas ang pinto at sinaway siya ng isang lalaki dahil sa ingay. Kalma niyang sinabi na ni-rent ni Aunt Chen sa kanya ang lugar para sa ilang araw. Binanggit ni Fang ang tumutulong na kisame mula sa banyo at inakala na baka alam ng bagong tenant ang nangyayari. Tinitigan siya ng lalaki ng mabuti, sinusubukang alamin kung alam ba ng bata kung sino siya talaga, at inalok siyang pumasok para maging maayos ang sitwasyon. Lumakad si Fang papunta sa banyo at napansin ang isang bandage na may dugo, agad niyang na-realize na nakaharap niya ang wanted criminal. Dahil may kakaiba, inalok siya ng lalaki ng maiinit na tubig at pinaupo. Binanggit ng kriminal ang bounty at nahulog si Fang sa patibong na ipakita na alam niya ang tungkol sa lalaki. Bago pa man lumala ang sitwasyon, nakapagpadala si Fang ng mensahe kay Senior Wang humihingi ng tulong. Biglang tumawag si Wang at nagpanik si Fang nang sagutin. Pero bago pa siya makapagsalita, sinampal siya ng kriminal sa pader. Tuluyan siyang napabagsak at nahirapang tumayo. Napagtanto ng wanted criminal na hindi naligtas ang lungsod para sa kanya at kailangan burahin lahat ng ebidensya. Direktang tinutukan ng ulo ni Fang. Ngunit sa hindi inaasahan, nagawa ni Fang na maibalik ang kanyang enerhiya sa pamamagitan ng pagpapalit ng points sa system. Nakaiwas siya sa ilang atake at sinubukang makabawi sa laban pero muling nabangga sa lupa. Habang ihahagis na sana ng fugitive ang kanyang pinakamalakas na galaw, dumating si Senior Wang sa nakamamanghang paraan at binugbog ang lalaki ng husto hanggang mawala ng malay. Sinigurado ni Senior Wang na maayos si Fang at ipinaliwanag ang backstory ng kriminal. Doon lang naalala ni Fang si Aunt Chen at dali-dali siyang nagtungo upang iligtas siya. Matapos maipasa ang kriminal sa pulisya, binigyan ni Wang si Fang ng thumbs up sa kakayahang lumaban sa fugitive na ang pangalan ay Huang Bin. Alam ni Fang na malaking tulong ang system niya sa laban pero pinili niyang huwag ipakita sa iba. Ipinasa sa kanya ni Wang ang mga gamit ng fugitive, sinasabing baka kailanganin niya ito para sa kanyang breakthrough. Nang tanungin ni Fang kung para saan ang mga items, masayang ipinaliwanag ng kanyang senior na ang blood keep pills ay tumutulong para itaas ang upper limit ng Kai energy ng isang tao. Kasama rin ang Kai at blood elixirs na ginagamit para sa breakthrough sa susunod na level. Sinabi rin niya na bawat tier ay nahahati sa 4 na mas maliit na stage at ipinapaliwanag niya rin ang iba pang mahahalagang bagay. Biglang dumating ang kapatid ni Fang, nagbuhos ng samut-saring reklamo dahil hindi niya siya sinundo sa paaralan. Pero nang makita niya si Wong, agad na lumiwanag ang mukha niya at sumugod siya rito, humihingi ng autograph. Pagbalik ni Fang sa kwarto, sinuri niya ang mga items at biglang nag-glitch pabalik sa system. Kung saan umakyat ang kanyang martial arts value sa mahigit 2 milyon, kaya ramdam niya na mas matindi na ang kanyang reflexes.
Biglang nagsimulang kumislap ang system at na-realize ni Fang na mukhang upgrade ito. Sa sandaling maisip niyang pataasin ang kanyang vitality, isang matinding kirot ang dumaloy sa kanya at natuklasan niya ngayon, kasing dali na lang ng pagiging Goku ang maging mas malakas. Kinabukasan sa paaralan, nagyayabang ang mayamang bata kung gaano kahirap para sa kanya ang lumakad ng ilang hakbang lang papunta sa Vitality Center. Kaya bumili ang kanyang mga magulang ng makina para masubaybayan ito sa bahay. Dinadala niya si Fang sa bahay niya, gusto niyang makita kung totoo ang sinabi ni Senior Wang. Sinabi ng mayamang bata kay Fang na pukawin ang kanyang emosyon at subukang maabot ang kanyang peak value. Binuhos ni Fang ang lahat ng lakas niya at umabot sa value na 113 na hindi matanggap ng mayamang bata. Kinailangan pang manatili ni Fang doon buong gabi para kumbinsihin ang mayamang bata na totoong-totoo ang nangyayari. Dumating na ang araw ng pagsusulit. Sa test center, nagbigay ang examiner ng pre-test speech tungkol sa pagiging pride at kinabukasan ng bansa ng mga martial artist at ipinaliwanag ang mga patakaran. Sinabi niya na sino mang makakakuha ng score na higit sa 112 ay pasado. At sinimulan na ang pagsusulit. Lahat ay sumisigaw ng buong lakas pero nang tumahimik ang iba, patuloy na sumisigaw si Fang parang batang ayaw huminto hanggang sa parang naging Dragon Ball character. Nagliwanag ng maliwanag pula ang testing capsule niya at namangha ang examiner nang umakyat ang score sa 149, katulad ng nakuha ni Senior Wang noong nakaraang taon. Maging ang mayamang bata ay walang masabi, na-realize na hawak na pala ni Fang ang kontrol sa buong gabi. Matapos makapasa sa test, tinawagan ni Fang ang kanyang senior at nagtanong kung pwede ba siyang bigyan ng impormasyon tungkol sa universidad na dapat niyang targetin. Sinabi ni Senior Wang na magkita sila sa sports arena kinabukasan ng 2:00 ng hapon. Nang gabing iyon, nang makita ng ama ni Fang ang resulta, hindi napigil ang maiyak sa tuwa sa kung gaano kalayo na ang narating ng anak niya. Medyo na emotional ang buong pamilya at dumiretso ang kwento sa susunod na araw. Binati ni Wine si Fang sa pagpasa sa exam at ipinakilala siya sa anak ng guro. Si Minnie. Sinabi niyang hintayin ito sa gilid at saka naisip ang kanyang master, si Jin Kingman, na minsang pumasok sa portal na alam niyang magsasara sa likod niya. Pero para sa kabutihan ng sangkatauhan, wala talagang choice ang lalaki. Bago umalis para iligtas si Shen Quan, ini-turn over ng master ang Martial Arts Society kay Wine Jinyang. Sinubukan ni Wang na magbiro para pilitin siyang manatili, sinasabi na pakakasalan na lang niya ang anak ng master kung hindi siya titigil, pero agad siyang pinatigil ng master, tinawag na shameless at binalaan na babaliin ang mga binti niya dahil bata pa ang babae. Balik sa kasalukuyan, biglang inatake ni Wang si Fang at nagbiro, tinatanong kung kontento ba siya sa mahinang katawan niya. Pagkatapos, seryosong ipinaliwanag niya ang pinakamagandang opsyon sa unibersidad, ipinapakita ang 4 na personal niyang nirerekomenda dahil libre ang lahat ng kailangan para sa breakthroughs. Matapos mag-isip ng mabuti, pinili ni Fang ang pangalawang paaralan, ang Mo. Di nagtagal, dumating na ang araw ng pag-alis. Nagpaalam si Fang sa pamilya niya at ang kapatid niyang babae ay nagpakita ng crybaby face, sinasabi na ipaalam sa kanya agad kapag nakahanap na siya ng bride. Habang umaalis ang tren, tumakbo siya sa likod nito, malinaw ang senyales na mamimiss niya si Fang. Kasabay nito, naglalakad si Juan kasama ang anak ng kanyang master na nangangakong lalakas para balang araw mailigtas si Fang. Pagdating ni Fang sa universidad, namangha siya ng labis nang lumapit ang entrance guy na may matutulis na ngipin, hilahin ang malaking greatsword at sabihing huwag niyang isipin na espesyal siya dahil nakapasok sa Mo. Habang sinusubukan niyang alamin ang level ni Fang, tinawanan lang ito ni Fang, ngumiti, at nagtanong kung senior ba siya. Ipinakilala ng blue-haired guy ang sarili bilang Qin Fang King. Pero nang ipakilala ni Fang ang sarili at banggitin ang Nanjing, kumunat ang noo ni Qin. Naaalala ang mukha ng kanyang arch-enemy na si Wang at sinabing huwag makipag-chat ng basta-basta sa senior, nagsimulang magpakita ng respeto. Habang naglalakad na may dalang sako ng resources, isinumpa ni Qin si Wong at nangakong huhusayin ang sarili hanggang talunin niya parehong Guang at Manning University. Sa reception, ipinakita ni Fang ang admission form sa receptionist na nagulat nang makita na may second rank bone tempering siya. Pero nang mabilis siyang eye test, nalaman niyang nakaabot na siya sa third rank sa loob lang ng isang buwan, isang bagay na isang second year lang ang nagawa so far. Namangha ang lahat habang agad na ipinaliwanag ng babae ang protocol at sinabi kay Senior Zhao Yan na i-escort siya. Pinunta sila sa Area 1, ipinaliwanag na purposely nakaka-breathtaking ang tanawin para malift ang spirit sa mga estudyante kapag sobrang nakakapagod ang training. Pagpasok sa dorm, pumunta si Fang sa kwarto niya at natuwa sa sobrang laki ng space na sa kanya lang. Habang nagsisimula siyang mag-settle in, pumasok ang isang blonde, pretty boy mula sa across the hall, si Fu changing, at nag-relax sa sofa. Sa charming na ngiti, tinanong niya kung saan galing si Fang.
Nang sabihin ni Fang na Nanjing, biglang nagbago ang attitude ni Fo at tinanong kung kilala niya ang pangalan na Wine. Ikinwento ni Fo kung paano tuloy-tuloy na nag-breakthrough si Wine at natalo na ang top fighters mula sa 8 unibersidad. Habang umiinom ng malamig na inumin si Fang, napansin ni Fo na may third-rank bone temperang siya at medyo nagulat. Nagbago ang tono ni Fo at inamin na baka hindi rin malayo ang kanilang lakas sa totoong laban. Sinabi niya kay Fang na huwag malate sa speech ng kanilang mentor sa Field 1 at nagbigay ng cheeky grin, sinasabing dapat maging bombastic ang debo niya. Sa field, hinihila si Qin ng isang babae para mag-scout ng mga impressive na freshers at dumating si Fang kasama ang bagong best friend niya sa huling segundo. Pagdating ng 3:00, biglang sumabog ang steel gates at isang graceful na lalaki ang pumasok sa gitna ng ingay ng mga estudyante, sinabi na sino mang late ay mawawala ang kalahati ng credits na ibinigay sa admission, na nagkakahalaga ng 10,000 martial arts points. Ipinaliwanag ng principal ng Mo Academy na dapat nilang matutunan ang sumunod sa bawat patakaran at hindi puro saya at rosas ang buhay para sa mga magiging mandirigma na magpoprotekta sa bansa. Binanggit niya na ang pagsali sa Mo ay hindi ang kanilang peak kundi simula ng isang hellish na karera na diretso sa pinakailalim. Kasunod nito, tinawag niya ang mga instructors na grand entrance mula sa kalangitan, isa-isa, bawat isa mas impressive kaysa sa nauna. Nakatitig ang lahat sa 5 instructors habang ipinakilala nila ang sarili sa pamamagitan ng pagpapalabas ng malalakas na aura na halos pumatumba sa karamihan ng estudyante. Tinanggap ito bilang hamon, tumayo si Fang at nagpakita ng sarili niyang explosive introduction na nakakuha ng atensyon ng isang ratchet-looking lady na may galit sa pamilya niya at tahimik na nangangakong bibigyan siya ng hirap. Biglang sumali si Fu, ayaw maiwan, at nagpakitang gilas ang dalawa, gumagawa ng JoJo poses habang nilalabanan ng matinding energy waves. Sobrang nakakairita ang confidence nila na naiirita na si Sharp Boy. Sa sandaling iyon, dumating ang dating principal sa grand entrance. Naglalabas ng warm energy ng Golden Body Master, lumapag na may peak aura at flawless na dignidad. Agad na na-realize ni Fu na si Frank ito at nagsimula sa isang speech tungkol sa legacy ng Mo University at ang pakikibaka ng mga mandirigma. Sinabi niya na kulang ang kasalukuyang martial artist sa glory ng kanilang mga ninuno at tumitig sa kalangitan habang tahimik na nagtataka ang lahat kung ano ang sinasabi niya. Pagkatapos noon, casual na inanunsyo ng principal na bibigyan lahat ng libreng top kai at blood pill na nagpasaya sa crowd. Kasunod, naglabas siya ng isa pang anunsyo, magsisimula ang freshman training competition sa loob ng 20 minuto at inutusan ang lahat na pumunta agad sa training hall. Napanik si Fang dahil na-realize niya na lahat ng freshmen, kabilang ang ilang, ay magiging kanyang mga karibal. Pagdating sa training hall, namangha si Fang at Fu sa laki nito habang ipinaliwanag ng kanilang instructor na sa 9 na palapag, ang freshman ay pinapayagang pumunta lamang sa unang floor, bawat isa ay idinisenyo upang subukan ng iba't ibang skills. Sinabi niya na ang floor kung saan ang isang estudyante ang huling nakatayo ang magde-decide kung saang college siya ia-assign. At sino mang pumasok sa floor kapag puno na ang 400 spots ay mawawala ang higit sa kalahati ng credits. Agad na na-realize ng lahat na ang kompetisyon ay parang battle royale kung saan ang bawat freshman ay nakaharap sa isa't isa. Nang idagdag ng instructor na wooden weapons lang ang pwede gamitin, dali-daling tumakbo si Fang at ang kaibigan niya patungo sa entrance. Pagpasok, kinuha ang mga armas at agad nagsimula ang mga laban. Hindi nag-aksaya ng oras, nagpaalam si Fang kay Fo at sinabi na magkikita sila sa 4th floor. Direktang sumugod siya sa hagdan, binangga ang isang lalaki na gustong ibaba siya, at nakalusot sa 3 lalaki pang pawis na halos kayang talunin ng kahit mga bata. Nakatingin sa paligid, habang lahat ay nagkakalat at nagpapanik sa kanilang mga armas, napaisip si Fang kung mali nga ba si Wine tungkol sa tinaguriang competitive students ng Mo. Samantala, isang silver-haired na babae sa hagdan ay nagbot ng kalaban na parang nakakainis na langaw, pero nahuli pa rin niya ito habang nahuhulog. Hanggang sa gumawa ng cheap move ang lalaki at natambe siya sa hagdan. Nahuli siya ng mga kaibigan niya at kaagad binigyan ng hustisya ang walang lakas na lalaki. Sa kabilang banda, si Fo ay sumugod ng full speed laban sa 4 na lalaki parang lawnmower, hanggang sa 2 lalaki lang ang nakasama sa kanya sa maayos na laban. Pero bigla, may isang mataba ang kumapit sa kanyang paa parang stake na nagbigay daan sa kaibigan niya na suntukin si Fo at tapusin ang winning streak niya. Sa labas ng control room, naglalakad ng galit si Qin hanggang sa nahuli siya ng menacing instructor. Mabilis niyang ginawa ang excuse na kailangan niya ang pirma ng principal, pero sa totoo lang, nandoon siya para tingnan ang estudyanteng nakarating sa 4th floor ng mauna. Pero lumabas na nauna na ang kaibigan niyang si Gillette. Kasunod doon, dumating ang girl squad, halatang disappointed dahil kahit mas malakas dapat ang mga lalaki, puro yabang lang pala at walang laban.
Habang tumatagal, nagsimulang mapuno ang apat na floor at minok ni Kin na late na ang tinaguriang strong duo. Nang matalo ni Fo ang isang NPC challenger, ang entrance ni Fang ay nagpamangha sa lahat. Tinawanan niya ang kahinaan ng kalaban ni Fo at malakas na sinabi sa lahat na iniwan niya lang ang manzen dahil sabi ng senior niya na puno iyon ng talent. Pero ang nakita lang niya ay mga mahihina na walang skill. Ang bold insult ay nag-shock sa lahat at tinawag siyang arrogant fool. Pagkatapos, tumingin siya diretso sa management at sinabi na ang students ng Mo ay puro basura lang. Kasunod noon, agad na naglabas ng pa-announcement na sino mang makatalo kay Fang sa loob ng 30 minuto ay makakakuha ng isang credit habang ang score ni Fang ay mabubura. Napilitang pumili si Fu ng side pero naalala niya ang bro code. Mula rito, sumabog ang all-out brawl sa buong floor. Ang magkakabro ay back-to-back, tinataboy ang mga kalaban parang langgam at nag-iipon ng points. Habang nakikita ito, sumugod ang pink-haired girl na si Yang Xiaomen at nagulat si Fang sa sobrang lakas niya para sa isang babae na mukhang TikTok e-girl lang. Napilitan siyang i-block ang unstoppable finisher gamit ang mukha ng isa pang lalaki para lang makaligtas sa tama. Pagkatapos noon, sinabi ni Fo na kailangan niya ng oras para ma-process ang stamina pill at humiling ng cover, pero bigla na lang nawala si Fang sa isang blink na iniwan ng kaibigan niya na ganap na napalibutan ng mga kalaban. Samantala, sinabi ng blue-haired girl kay Xiao at Xiaomen na atakihin si Fang habang sila ni Yonggi ay haharap kay Fo at hayaan ng iba na maubos ang kanilang stamina. Dahil dito, nahati si Fang mula sa kapartner at napalibutan ng attack squad habang malamig na iniuutos ni Shu na wasakin ang kanyang mga binti. Sa parehong oras, bahagya lang nakakahawak si Fang sa sunod-sunod na atake hanggang sa tumalon si Kumi at tinanggap ang tama gamit ang malaking noo niya, na nagulat si Fang, at sinapak siya sa tiyan gamit ang tuhod. Kasabay nito, sinimulang i-analyze ng management team kung paano naging malakas si Fang kahit walang family background o master, at natuklasan nilang siya ay apprentice ni Wang Jingyang, na minsang estudyante ng legendary na si Jiang, ang lalaki na hindi na bumalik mula sa isang mission taon na ang nakalipas. Sa laban, pinaalalahanan si Fo at ang lahat na kapag natalo sila, mawawala ang kalahati ng credits nila. Kaya, pinalapit nila lahat si Fang. Kahit ayaw ni Fang ipakita ang system sa lahat, lihim niyang ginamit ang isang health pill na nag-spike sa stats niya at tumalon sa ere. Kahit na hindi makapaniwala ang management na kayang i-absorb ng tao ang pill ng ganito kabilis, pagtama ng timer sa 0, idineklara si Fang na panalo. Sinabi ng principal sa lahat na alalahanin ang kanilang kahihiyan at dumating ng maaga kinabukasan para sa mentor selection. Kinabukasan, pinapanood ni na Fang at Fo ang lahat ng freshmen na nagtutungo kay Lionhead Tang Fang dahil patok ang kanyang boxing techniques. Pero hindi na-impress si Fang at sinimulang tingnan ng ibang instructors. Wala sa kanila ang nakakuha ng atensyon niya hanggang sa mapansin niya ang kakaibang nameplate. Narealize niya na ang babae na nakaupo roon ay ang parehong Ratchet Woman mula sa introductions. Habang nakakainis ang mahahabang requirements niya, bigla siyang tinawag, sinasabing siya ang best shot ni Fang dahil kadalasan, ang popular mentors ay kinuha ng mga seniors na winrek ni Wang at ng juniors na nahumiliit niya, ibig sabihin, halos lahat ng universidad ay nakatuon sa kanya. Binibigyan siya ng babae ng harsh reality check, pinaalalahanan siya na wala siyang bakang o family ties tulad ni na Fu o Zhou Lilei. At kailangan niyang tahakin ang parehong mahirap na landas na tinahak ni Senior Wong. Naiintindihan ni Fang ang mensahe at nagtanong kung ano ang mayaalok niya na wala ang iba. Sinabi ng babae na kaya niya siyang dalhin sa mga lugar na kahit si One Head ay hindi makakaya. Pagkatapos ibigay ni Fang ang kanyang card, casually na ibinato ni Tang Fang ang pangalan niya at lumakas ang bonding ng higit sa kalahati ng mga dating estudyante bago mag-graduate. Pero bago pa man mag-isip muli si Fang, ngumiti ang babae at nirehistro siya bilang estudyante niya at sinundan ito ni Sumi. Pagkatapos, lumapit si Fang at sinabi na naaalala niya ang pangalan niya, Lu Fingru. Isang tough as nails na babae, mas brutal pa kaysa kay Lionhead. Kinabukasan, binigyan niya si Fang ng private lecture tungkol sa pag-cultivate ng lahat ng meridian sa kanyang limbs, lalo na sa mga binti niya dahil mas mahina ang mga ito kaysa wet spaghetti. Pagkatapos, ininom niya ang 3 pills sa harap niya, na agad nagpapatigas sa mga buto sa kanyang mga braso. Ilang oras sa focus training, naramdaman ni Fang ang isang fiery power na umaakyat sa katawan niya, breakthrough pala ito. Sinabi ni Lo na isama niya si Swuma next time para simulan ng martial arts techniques habang siya naman ay nag-cheer sa unang rank at humihingi ng first rank candies. Mabilis siyang pinatigil ni Lo, pinaalala na hindi tumutubo sa puno ang vitality pills at pinaalis siya sa bahay. Kinabukasan, nakipagkita si Lo sa kanyang 2 bagong estudyante at ipinakita ang Bruce Lee style kick para maipakita kung ano ang tamang strike. Ipinaliwanag niya na ang tamang martial artist ay nagcha-channel ng bone tempering sa isang strike point at pinapagawa niya kay Fang.
Suot ang kanyang big boy pants, sumugod si Fang at nakapalo ng malakas na kick pero na-recoil ang paa niya ng grabe at hindi makakapagsanay ng ilang araw. Walang pakialam, casually na sinabi ni Lo na nakalimutan niyang banggitin na kailangan niya ng alloy bolts para doon. Mamaya, pilit na naglakad si Fang papunta sa logistics department gamit ang crutches, nagrereklamo sa buong daan. Pinilit niyang gisingin ng cranky geyser na shamelessly natutulog sa front desk para bumili ng bolts. Ngumisiwal ang lalaki at tinanong kung bakit kailangan ng tulad ni Fang ng bagong kicks. Nang linawin ni Fang na nasaktan lang siya, lumapit ang geyser at sinabi na ang E-rank bots ay aabot sa presyo ng isang kidney at kalahati na credits. Pero nakita ang horrified na mukha ni Fang at inalok siya ng special deal, D-rank Yeezys sa presyo ng 2 kidneys. Ilang araw matapos yon, nagtungo ang trio sa martial arts club para mag-training, pero babalik sila pag-alis nang makita nilang ginagamit na ito hanggang sa tawagin sila ng isang gang ng seniors sa masamang tono. Isang long-haired guy ang lumapit, sinasabi na dahil konektado si Fang kay Juan na nagpabugbog sa kapatid niya, ay aayusin niya ang score sa kanyang junior. Pinayuhan ni Subi si Fang na huwag patulan dahil sugatan pa siya. Pero nang tawagin siyang duwag ng lalaki, shrug lang si Fang sa muscle clown, nagrereklamo sa pambugbog sa kapatid niya at tinanggap ang challenge, alam niyang patuloy siyang haharasin kung umatras siya. Sumugod siya sa ring at pumasok ang lady referee ng club. Nagsimula ang unang kalaban sa pagrereklamo. 3 buwan siyang pinatulog ni Wong at nawala ang third rank niya, pero sinabi ni Fang na tumigil na sa yabang at magsimula ng lumaban. Nag-charge ang galit na lalaki ng fiery aura at ang kamao niya ay lumipad ng delikado malapit sa mukha ni Fang habang nagpalitan sila ng mabibigat na blows. Nakapalo si Fang ng solid kick pero halos walang epekto sa guide na bumalik sa pamamagitan ng punch na halos masira ang parehong braso ni Fang. Hindi siya binigyan ng pagkakataon huminga, muling bumagsak ang mga punches habang si Fang ay halos nakakaiwas at nagmamakaawa sa lalaki na huwag na siyang bugbugin sa ulo dahil mukhang wala siyang alam sa totoong laban. Ang wishy-washy na attitude na iyon ay lalo pang nagpainit sa lalaki, kaya naglabas siya ng lightning fast roundhouse kick na nagbukas ng depensa ni Fang. Biglang pinaalala ni Teacher Luke kay Fang na i-channel ang transformation ng force sa kanyang mga paa, at ang payo na iyon ang nagbigay sa kanya ng kakayahang lumutang sa ere gamit ang force. Sa isang flash, sumugod siya pasulong, at isang malinis na kick sa dibdib lang ay nagtulak sa Toirengay patungo sa Dreamland. Habang winense si Fang sa kirot, nagsimulang mang-aral si Longhair tungkol sa kapatid niya, pero agad siyang pinutol ni Lo at in-expose sa 4K na ang kapatid niya pala ay trash tier bully lang na nadaya at napilitan mang-scam ng juniors para sa pera. Pero sinasabi ni Longhair na hindi siya natatakot na bugbugin ang sugatang tao bilang revenge hanggang sa pumasok si Wong at sinabi sa loser na subukan niyang manakit ng taong kapantay niya. Mamaya, habang dinner, tinanong ni Fang si Wong kung bakit bigla na lang lumabas. Casual na sinabi ni Wang na coincidence lang iyon at credited sa senior niya na si Qin. Sinasabi niya rin sa ating hero ang tungkol sa upcoming National Freshman Exchange Competition kung saan 79 na martial arts schools ang maghaharap para sa resources at pinapayo niyang magsimula na siyang maghanda. Kinabukasan sa conference room, pinag-uusapan ng mga mentors ang darating na martial arts competition na iha-host mismo ng Mo. Ipinaliwanag nila na ang paaralan na mananalo ay makakatanggap ng malaking 20% boost sa annual resource allocation. Sinabi ni Tang Fang sa mga freshman na para maging patas, sila na ang makikipagkompetisyon ngayon. Nagbiro si Lo na kung gusto talaga ng school ng resources, dapat ang Vice Principal Wakusha na lang ang lumaban. Pinatigil siya ni Tang, ipinaliwanag na ang patuloy na panalo ni Wong laban sa kanilang third-tier students ay ginawa ang paaralan na pagtatawanan at panahon na para maibalik ang kanilang pride. Inutusan niya ang 10 bagong estudyante na maabot ang peak ng first-year strength bago matapos ang buwan at siguraduhing magbago ang takbo ng kanilang school. Di nagtagal, nagsimula ang training at ang mga newbies ay binigyan ng mission na hulihin ang top-level rebel warriors, may reward na 30 credits bawat isa. Natapos ang mission at nakatanggap sila ng bagong makintab na armas at si Fang ay nakuha ang isang spear. Habang sinusubukan ni Fang ang bagong weapon, dumating ang teacher niya at sinabi na tumigil na sa cultivating na parang binabasag ang lahat. Ipinakita niya ang sword technique na tinatawag na Bloodburst Blade ni Governor Jiang at sinabing mag-training ng mabuti gamit ito. Tumalo ng kwento sa araw ng Grand Competition. Nagpakita ang host sa flashy entrance, bumaba mula sa langit at ipinakilala ang sarili bilang Liu Herong. Binalaan niya ang crowd na hindi ito celebrity concert kaya huwag silang magdulot ng gulo. Nakita ring naroon ang kapatid ni Fang para i-cheer ang kanyang kuya. At hindi nakapagtaka, naroon din ang fat YouTuber na si Leo Dolly na laging nagpapanggap na nanganganib para sa fan content at naglalabas ng kakulaitan gaya ng dati.
Dumaan si Yuan para makipagkita kay Fang kasama ang ilang kaibigan at nalaman na ang kapatid niya ang ginawa nilang captain ng kanilang team. Laging tinatawag ng lahat si Yuan President at nang tanungin ni Fang kung ano ang nangyayari, proud na sinabi ng kapatid niya na siya mismo ang nag-start ng Yuan Ping Club at ginawa ang sarili niyang president. At si Fang bilang vice president. Nakita ni Fang na nakakatawa ang buong ideya. Pero ang talagang nakakairita sa kanya, dapat raw Ping Yuan ang pangalan, hindi ang kabaligtaran. Nalaman din niya na ang YouTuber na proud na tinatawag ni Yuan na journalist ay sumali rin sa crew nila, umaasang makakuha ng juicy updates tungkol sa competition. Nagsimula ang kompetisyon at isa-isa, tinatawag ang bawat team captain sa stage. Ipinakilala ng host ang matchmaking system gamit ang lottery balls. Tapos hype ang crowd sa pagpapakita ng mga favorites na mananalo. Unang tatawagin ng red uniform team mula sa Jingdo Martial Arts School, pinamumunuan ng kanilang captain na si Hanso, na reigning national martial arts champion. Kasunod ang green at yellow teams mula sa Martial University Alliance at 8 School Alliance. Sa huli, ipinakita ng host ang Mo team, tinutukoy ang captain na si Fang at sinabing mukhang ganap na newbie na halos walang kilala. Nang magtipon ng lahat ng captain, nagsimula ang draw. Ang dating simpleng lottery ay biglang intense, lahat ng mata nakatutok sa resulta. Habang umiikot at humihinto ang mga bola, nalaman na ang most blue team ay makakalaban ng yellow team sa second round. Nang magsimula ang epic match sa pagitan ng red at green team captains, ipinakilala ang fighters, Honikshu at Son. Hindi nag-aksaya ng oras si Son at naglunsad ng powerful move agad, sumugod sa fierce battle kay Honikshu. Pero sa kabila ng agresyon, halos hindi man lang niya nasugatan ang kalaban. Sinundan nito ng technique na forward slash, pero effortlessly na na-dodge ni Hanso, at kinontra gamit ang void stance. Uminit ang laban nang ilabas ni Hanso ang signature move niyang Rising Sun combo. Sa sorpresa ng lahat, in-swats lang ito ni Sun na parang walang epekto. Habang tumitindi ang labanan, gumamit si Hanso ng ghostly footwork na iwasan ang posibleng fatal strike ng madali. Sa isang iglap, lumusat siya sa likod ni Sun. Nahuli siya sa off guard at tinusok ang weapon niya sa dibdib ni Sun. Habang nagtitiyaga sa sakit, hinawakan ni Son ang spear ni Hanso at hinayla siya palapit, iniisip na nakuha na niya ito. Pero bigla, binalik ni Hanso ang laban, at wala nang nagawa si Son kundi sumuko. Samantala, sa labas ng battlefield, casually sinabi ni Kim Tae-wong na susunod ang junior niya na si Fang at tumaya na hindi siya makakal-survive sa second round. Pero hindi na nag-reply si Wang at sinabing alalahanin lang niya ang sarili niyang bagay. Pagkatapos ng maikling break, inanunsyo ng host na oras na para sa second match. Tumakbo si Yuan patungo sa kanyang kapatid na umiiyak, hinihingi na huwag na siyang lumaban. Pero ngumiti lang si Fang at naglakad patungo sa arena, tinatawag ang sarili na warrior. Kumalat ang balita tungkol sa laban sa buong bansa at nagbabadya ang excitement. Pati ang ama ni Fang ay nag-leave para mapanood ang laban ng anak. Binasa ng host ang introduction ni Fang pero biglang natigil nang makita ang ace technique niya. Ang legendary Lion's Roar. Si Jiang Guanglin, ang kalaban ni Fang, ay tumawa at nagtanong kung alam ba talaga ni Fang kung paano gamitin ang Lion's Roar. Pero hindi pinansin ni Fang at sinabi na nag-iipon pa siya ng energy at hindi dapat istorbohin. Tinitingnan ni Jiang si Fang at halos makita lahat ng flaws, pero habang iniisip niya, mas napapansin niyang parang sospektong sobra ang lahat. Casually, ibinaba ni Fang ang kanyang weapon, pinilit si Jiang na pumunta sa defensive stance, pero niloko niya ito sa pamamagitan ng simpleng pagpalit ng posisyon, na parang clown ang hitsura ng kalaban. Naiirita si Jiang at tumalon para gamitin ang Thunder Strike pero effortlessly itong na-deflect ni Fang, malinaw na mula pa lang ay banibait niya na ito. Biglang gumawa si Fang ng hindi inaasahan, hinati niya ang weapon sa dalawang bahagi. Ang nakatagong piraso ay isang phoenix knife. At agad na kinakabahan si Jiang. Habang umiinit ang laban, nag-charge si Fang at inilabas ang Bloodburst Frenzy, ang move na pinapagawa sa kanya ni Teacher Lo. Malinis na tumama ang attack, pinalipad si Jiang mula sa yellow team palabas ng ring. Nilusaw ni Fang ang weapon ni Jiang at napilitan itong sumuko, panalo sa laban sa sobrang bilis ng oras. Nag-uumapaw ang crowd at tinulungan ni Fang ang kalaban na tumayo, na-excite si Fuko, iniisip na siya na ang susunod. Pero nang tanungin ng host, bumagsak ang pag-asa niya na magdesisyon si Fang na ipagpatuloy. Ang lalaki mula sa yellow team ay yumuko at humingi ng paumanhin sa captain niya sa pagkawala ng composure, pero tiniyak ng captain na nagawa niyang pilitin si Fang na ipakita ang trump card niya, at ang isang martial artist sa level ni Fang ay hindi basta-basta makakagawa ng ganitong move muli nang walang panahon para mag-recover. Biglang on-pop si Fang ng dalawang energy pills, malinaw na tinatabunan ng kanyang mga track. At umubra ito. Naniniwala ang captain na kahit 5 pills ay hindi makakatulong sa sino man na mag-recover ng ganito kabilis.
Pero biglang inanunsyo ng host na ang energy ni Fang ay hindi lang na-recover, kundi mas malakas pa kaysa dati sa loob lamang ng 20 segundo. Ang mga Grandmasters na nanunood mula sa taas ay nagsimulang mag-murmur, na-realize na ang batang ito ay may monstrous physique para maka-absorb ng pills ng ganito kabilis. Tumingin ang Yellow Team Captain sa kanilang second member, si Chen, at sinabing tumutok sa lower body ni Fang dahil ito ang posibleng tanging shot nila sa panalo. Nagsimula ang round 2 at sumugod si Chen ng walang introduction. Nagpatuloy ang labanan hanggang sa maramdaman ni Chen na tila may advantage siya, pero naglabas si Fang ng two-stage kick at pinabagsak siya, panalo sa second straight match. Nagwala ang crowd at nang tanungin ng host kung gusto pa niyang magpatuloy, simpleng tumango lang si Fang. Dito na-realize ng Yellow Team Captain WB na nagkamali siya sa pag-underestimate kay Fang. Ayaw niyang bigyan si Fang ng panahon para mag-recover, kaya agad siyang sumugod sa arena at inilunsad ang full force attack. Halos maiwasan ni Fang ang lahat at nagreklamo na hindi pa siya nakainom ng pills. Muling nagkaroon ng intense fight pero muli na namang pinahanga ni Fang ang lahat sa isang unexpected na move, ginamit niya ang void standing state at lumutang sa ere na parang lumilipad. Pati ang sariling team niya at ang mga chief guests na nanonood mula sa taas ay nagtataka kung saan pa siya nagkaroon ng oras para mag-train ng ganito. Bumaba si Fang sa ground ng casual, sinasabing madali lang ang panalo sa laban na ito. Pagkatapos, sumugod siya sa flashy duel kay W. Bean. Sa isang sandali, parang Beyblade showdown ang peg sa bilis ng pag-ikot nila sa arena. Ngunit lalo pang umiinit ang laban. Nag-power up si W. Bean gamit ang superhero level technique at ang impact nito ay nagtanggal ng kanyang shirt, ipinapakita ang maayos at muscular na katawan na nagpabilib sa crowd. Sinubukan ni Fang na pigilan ang move sa gitna ng charge. Pero hindi man lang siya napailag. Nalock ulit siya ng shirtless beast at ang clash nila ay naging mythical. Nag-transform si W. Bean sa Roaring Spirit Lion habang si Fang naman ay naging Fierce Bluish Phoenix. Patuloy na pinipilit ng kanilang moves na maubos ang kalaban sa bawat strike. Ang kapatid na babae ni WB ay nanonood sa TV, kinakabahang cheer sa kanyang kuya. Parehong sumugod sa huling punk half. Huminto ang buong arena sa paghinga at nang humupa ang alikabok, si Fang pa rin ang nakatayo. Panalo siya sa third round by default dahil bumaba sa 0 ang health points ni WB, isa na namang insane victory. Kinabukasan, inanunsyo ng announcer ang matchups at sinabi na ang red team ni JYN ay makakalaban sa team ng Mo. Mamaya sa locker room, tinanong ni Fang si Tang kung bakit hindi siya lumalaban. Ipinaliwanag ni Tang na 5 players lang ang pwedeng lumaban, at dahil naipakita na niya ang lahat ng tricks niya, panahon na para ang iba ang magtago ng cards nila. Pinilit ng team na hindi sila natatakot sa mga weaklings mula Jinwoo, pero sinagot sila ni Tang na kailangan nilang itabi ang tunay nilang lakas para sa finals. Sinuportahan siya ng lady instructor na nagsabing hindi pa nila nakikita kung ano talaga ang kakayahan ng kalaban. Sa huli, iniwan ni Tang ang desisyon kay Fang, na pinili niyang igalang ang payo ng instructor. Nang maayos na ito, pumasok ang team sa arena na 5 miyembro lang ang napili. Namangha ang kapatid ni Fang at ang kalabang team sa biglaang pagkawala niya. Pinalakas ni Fu si Shumi sa pep talk at ipinagmamalaki na gagamitin niya ang Dragon Arts ng pamilya niya para i-roast si Hanshu. Biglang pumasok si Fang sa arena at sinabi sa kaibigan niyang manatiling focused at sirain ang kalaban. Agad na nagsimula ang unang laban sa pagitan ni Sumei at Shuji mula Jinwoo, na hindi pa natalo sa 6 na sunod-sunod na rounds. Nagbow sila at nagpakilala bago magsimula ang laban. Bigla ang sumugod si Shuji gamit ang spear, mabilis at malakas. Na-block ni Sumi gamit ang bare arms niya pansamantala, pero napalipad siya nang lumabas na itinago pala ni Shuji ang tunay niyang lakas. Sumugod si Kumi para patunayan na hindi siya basta matatalo. Pero nagsimulang mag-stack ang mga hits habang ipinaliwanag ng enemy captain na nakapag-stack si Shuji ng sapat na points para makapaglabas ng 5 full power blows tulad ng nagpalipad kay Sumi. Sa isang flash, lumapit si Shuji at hinarap niya ang ikalawang strike ng diretso si Sumi. Ginugulo ng matigas na buto ni Sumi ang kalaban habang somehow naitulak niya ito pabalik. Mabilis itong naka-recover at naglabas ng third full powered blast na parang pumutol ng twigs ang kanyang mga buto at binawasan ng 60 health points. Ang nakakabaliw na durability niya ay nagsimulang makainis sa parehong captain at kay Shuji. Kaya sumugod ulit si Shuji gamit ang full strength attack para tapusin siya. Ngunit nang akala niya panalo na siya, sinorpresa siya ni Tumi sa pamamagitan ng pagbato ng blood arrow diretso sa mukha. Habang nabulag, nagbanggaan sila na parang Naruto at Sasuke at nag-all-in siya. Natapos ang laban na may kick si Shumi sa nads ni Shuji, sobrang nasty na kahit si Mike Tyson ay iiyak. Lahat ng lalaki sa ring ay tahimik sa gulat habang idineklara ni Shumi na siya ang nanalo sa first round.
Narinig ni Fang ang tungkol sa mga nabaling buto ni Shumi na hindi makakapasok sa laban sa 3 buwan, pero seryosong nagalit siya at nagtanong kung may saysay pa bang humawak ng lakas. Samantala, na-excite si Fo at agad na tumalon sa ring para labanan si Hanso. Habang sumisigaw siya sa charge, biglang lumitaw si Ashu sa likod niya gamit ang ghost step move para magbigay ng surprise hit, pero maayos itong na-counter ni Fo gamit ang clean back strike. Hindi nagpatinag si Sho at sinundan ito ng raw force. Na tinaboy si Fo na parang wala lang at pinaiyak ng dugo. Gumamit si Fo ng Lu Family Spear technique at naglabas ng dragon kay So na effortlessly lang na-deflect. Habang lahat nakatutok sa flying attack, sinamantala ni Fo para biglang suntukin si EXO at napuputol ang ilang ngipin, pero mabilis na nakabalik si So at tinapos ang laban sa clean counter. Habang naglalakad palabas si Fu, napatawan niya ang lahat at iniwan si Shy Elman na fired up para lumaban. Sumugod si Shy Elman kay So bare-handed at para makasabay, ibinaba ni So ang weapon niya para labanan gamit ang fists. Nang magpumig si Shy Elman, kinagat ito ni So at pinigilan ng sneaky kick gamit ang rock solid quads. Nagulat ang lahat, ngunit sumabog si Shy Elman sa pamamagitan ng pagbangga ng kanyang noo sa crack dome ni So, epektibo dahil walang level nila ang nagtutempt ng skull. Sumubok ulit si Shy Elman gamit ang Jackie Chan style kick pero kinontra ito ni So sa brutal stab sa shoulder. Pinatunayan ni Shy Elman na siya pa rin ang boss sa pamamagitan ng pagbagsak ng kanyang hairline sa ulo ni So ulit. Ipinadala ni Jima ang third fighter para labanan si Gillette. Samantala, si Wang at Chin ay nagtatakbo matapos nakawin ni Wong ang isang giant crystal para sa resources sa mission na maging sapat ang lakas para iligtas ang mentor. Sa arena, ibinuhos ni Jelay ang lahat pero effortlessly na-dodge ng kalaban lahat ng galaw at pinabagsak siya ng walang hirap. Agad namang ininsulto ng parehong lalaki ang huling member ng team ni Fang at simpleng sinuntok sa ground, tapos ang shot ng Mo sa finals ay natapos. Habang naglalakad ang lalaki at natatawa, nagpasiklab ito ng apoy sa loob ni Fang. Matapos marek ng Jingwo, gumawa si Fang Ping ng sneaky move at nalor niya sina Lee Zako at Sao Yakai sa triangle formation. Sa kabila ng lahat, natalo nila ang Wu University Alliance sa elimination round at nakakuha ng isang huling pagkakataon para manalo sa competition. Karamihan sa team ay nakahiga na parang half-dead warriors sa hospital beds. Dito biglang sumulpot ang Lionhead at nagbigay ng classic hype speech. Sinabi niya kay Fang na pasiglahin ng team at lumabas si Fang para gawin yon. May isang lalaki na nagtatanong kay Master Tang kung sino ang final 3 fighters pero iniwan ni Tang ang desisyon kay Fang. Doon nagsalita si Yangtze, humihingi ng chance. Hindi gaanong natuwa ang master niya pero sinuportahan siya ni Fang at pinili siya para lumaban kay Jin Lilei. Ang laban sa pagitan ng Mo at Jingwo ay nagpasiklab ng online storm habang fans sa buong mundo ay nagdedebate kung sino ang susuportahan. Bumagsak ang Mo support rate ng mabilis pero bago pa man nakapag-react ang iba, inanunsyo ang first line-up at si Jin Lilei ay laban kay Jiang mula Jingmo. Parehong pumasok na parang pro boxers at pagkatapos ng mabilis na formal intro, agad na sumugod si JYN. Naghanda si John para sa head-on clash pero biglang sumlide si JYN sa ilalim niya, pinabagal ang sarili sa pamamagitan ng pagdrag ng glove sa ground para magkaroon ng friction. Nag-flip siya mid-motion at umatake mula sa likod. Na ipinapakita na speed at agility ang secret weapons niya. Malakas na tumama si John at nagsimulang Domugo pero nag-power up ang malaking lalaki at biglang binaligtad ang laban, nakasecure ng first win para sa Jingwo. Nandyan pa rin siya para sa second round, acting flashy. Dito pumasok si Chen Yangtze. Habang naglalakad siya, nag-aalala para sa lalaki at sinabi na baka dapat siyang magpahinga. Pero na-underestimate siya ni John, iniisip na delicate girl lang siya at inilabas ang brutal cannon fist na halos pa-knockout siya. Pero bago tawagin ng host ang round, nag-miracle, nag-kick in ang revitalizing pill niya, bumangon mula sa floor, at panalo sa round by default habang si Jin ay bumagsak sa exhaustion. Dahil tayang score, sumulpot si Fang Wanjing, nilaktawan ng introductions at nag-all out sa punches niya. Sa wakas, hindi na nag-hold back si Younggi at ginamit ang mid-tier combat move niya, ang 18 link kicks. Bawat isa ay tumatama ng malakas at tinatapon si Fang Wenqing off balance. Pero bago niya matapos ang combo, hinawakan siya ni Fang Wenqing sa paa at pinabagsak sa ground. Ginamit niya ang hidden technique mula sa Dongfang family na mukhang pwedeng tapusin siya doon mismo. Ngunit dumating si Fang Ping, hinarang ang attack sin Avenue si Younggi, at na-concede ang round. Nilabanan niya ang ibang Fang at totally na humiliit ito sa pag-iisip na pwede siyang manalo sa ganitong drained na estado. Pagkatapos noon, dumating na ang final battle sa pagitan ng team captains. Sumugod si Hanso at nag-fast-paced fight laban kay Fang na nagpunta sa Bloodburst Frenzy muli pero na-counter ito ni Han gamit ang sarili niyang move na huminto ito sa mid-air.
Habang nakakuha ng upper hand si Han, tinangkang mag-trash talk ng commentator, pero pinatahimik siya ni Fang mid-battle, malinaw na siya ang hindi pinapahiya. Hinati muli ni Fang ang kanyang weapon at nagpunta sa isa pang malakas na move. Pero nakita ni Han at tinamaan siya ng sharp hit na nasaktan siya. Mabilis na nag-fix si Fang na nanghihina at lihim na ginamit ang system para ma-restore ang energy niya, handa na para sa next round. Samantala, nakahiga sa hospital bed sina Senior Wang at Chin habang gumagaling pa ang kanilang mga buto, pinag-uusapan kung paano posibleng may tao na makaka-recover ng ganitong lakas ng vitality sa simpleng pag-inom lang ng pills. Balik sa arena, sumugod si Hyo at naglabas ng storm of attacks diretso kay Fang. Binangga siya sa ground, halos hindi na makagalaw. Tila tapos na ang laban, biglang napansin ni Fang na lumulutang siya sa greenish blue light sa ibabaw ng system statue. Nag-isip siya ng mabuti, naghahanap ng kahit isang paraan para baligtarin ang hopeless na laban. Bigla, ganap siyang naka-recover, para bang gumamit lang siya ng life-returning pill. Sinabi ni Han na hindi makakatulong ang old frenzy technique niya, pero tumanggi si Fang na umatras. Sumugod siya gamit ang bagong move na Tiger Breaks the Army at sinundan ng sunod-sunod na brutal hits, sa wakas nakuha ang panalo at nag-turn ang tide ng laban. Ito ang nagtapos sa 3-day competition, at ang landslide victory ni Fang laban kay To ay nagbigay sa kanya ng maraming premyo. Inanunsyo ng announcer na magkikita muli sila para sa part 2 pagkatapos ng New Year holidays. Samantala, natutunan ni Fang na hindi na pwedeng balewalain ang competition, kaya ginagamit niya bawat segundo para mag-train at maging mas malakas, hindi umaasa sa system. Mamaya, lumabas si Fang kasama ang kapatid at ang dorm crew habang pauwi, nag-uusap tungkol sa kung paano kailangan nilang makasabay kung ayaw nilang mahuli. Sa daan, na-corner niya ang greedy fat guy tungkol sa sinasabing exclusive coverage na hindi na-deliver at hiniling na makuha ang patas na bahagi ng kita bilang payback. Na halos natakot ang lalaki bago tumakas. Sa parehong oras, nakasabay na rin ang ilang kaibigan at sinabi ng isa na fully healed na si Fang. Napangiti si Wiximan at sinabi na sino mang hindi second rank pag-start ng school ay officially gay, habang tinitingnan si Young. Nag-exchange ng goodbyes ang lahat at umalis si Fang para sa train. Sa loob, nagulat ang kapatid niya na pang-anim lang siya sa ranking ng tournament, pero shrug lang siya at sinabi na hindi mahalaga dahil nakalusot siya sa control room at nalaman na second rank na pala siya. Na nagpamangha sa mga kaklase niya. Habang nagiging hype sila, sinabi niya na panatilihin muna itong lihim. May kaklase na nagbiro na nakaka-catch up na siya kay Wine, pero sinagot ni Fang na si Wang ay naka-target na sa 4th rank. At ganoon na lang, na-fire up si Fang para ipagpatuloy ang paghabol sa yapak ng kanyang big bro. Masaya siya habang naglalakad pa uwi, nakikita ang kasiyahan sa paligid at naisip na parang walang nagbago sa mundo. Nag-autograph siya sa ilang bata sa kalsada, at nagtapos ang araw sa isang heartwarming na muling pagkikita nila ng kanyang mga magulang. Kinabukasan, naglakad-lakad siya nang makasalubong niya ang agent na nag-alis sa Bounty Guy at Caswall na nabanggit na dahil sa kanyang papel sa pagtalo kay Hangbin at sa top marks niya sa martial arts competition, nagdesisyon ang lungsod na suportahan siya at binigyan siya ng sariling studio apartment sa marangyang lugar kung saan nag-aaral ang kapatid niyang babae. Talagang speechless si Fang. Agad niyang tinawagan si Wong para itanong kung bakit hindi niya kinlaim ang kanyang bahagi, lalo na't siya ang pinakamalaking nag-ambag. Pero sabi ni Senior Aura Farmer, hindi niya kailangan iyon at pinalalala pa nga na pwede gamitin ni Fang ang extra space para mag-train ng hindi nakakaistorbo sa pamilya. Nag-alok si Fang ng pagkain bilang pasasalamat. Sagot ni Wong, abala siya sa trabaho, pero pangako niyang magkikita rin sila soon. Kaya't lumipat si Fang sa Gacha Class apartment kasama ang pamilya. At nag-settle in sila ng sabay-sabay, pinupuno ang lugar ng chill na energy habang dumadaan ang New Year holidays. Pagkatapos ng holidays, ibinahagi ni Fang na siya ay naka-rank second na ikinagulat ng lahat. Biglang tumawag ang isang matandang kaibigan, inaanyayahan siyang pumunta sa Nan, at pumayag siya dahil matagal na rin silang hindi nagkita ni Wong. Sinabi ni Fang na pwede rin nilang sumama ang iba na ikinatuwa ng lahat at nag-excite sa trip. Pagdating nila sa Nan, namangha sila sa kagandahan at kaayusan ng lugar. Ang peaceful vibe ay nakaka-relax, kaya pati ang mga babae ay nag-comment kung gaano ito kalma, pero hindi nagtagal, may pumasok na troublemaker na nagmumura at sinusubukang mag-create ng drama. Dumating si Wang at malugod niyang tinanggap ang kanyang junior na si Fang pati ang buong grupo sa prestihiyosong Nanjing Wu University. Casual niyang tinanong si Fang kung naabot na ba niya ang peak ng second level, at nagbiro na gusto niyang mahumiliit ni Fang ang mga estudyante doon tulad ng ginawa niya kay Mo noong bumisita siya. Ipinaliwanag ni Wang na medyo naging kampante na ang mga estudyante at kailangan nilang gisingin ang kanilang drive. Para ipakita, inimbitahan niya si Fang sa isang mock second-tier match laban sa squad ng Nan.
Kahit unang nag-atubili si Fang, nag-excite ang kanyang teammates. At nang dagdagan pa ni Wong ang deal sa pamamagitan ng pagbigay ng ilang pills bilang reward, pumayag na rin si Fang. Tumawag siya sa kanyang Lion Face Master na si Tang at sinubukan siyang pa-impress para magpadala ng humigit kumulang 50 second-tier pills. Agad na nagalit si Tang sa labis na hiling, pero sa huli pumayag na rin na magpadala ng batch ng first-tier pills kasama ang 5 second-tier pills. Para mapataas ang motivation ng kanyang mga schoolmates. Bold na iminungkahi ni Wang sa principal na dapat expellin ang 70% ng students ng NAN kung matatalo sila sa bagong promoted na second-tier students mula sa MO. Pinaliwanag niya na sa ganitong paraan, pwede ng school na ituon ang resources sa paghubog ng iilang elite warriors na tunay na may fighting will, kaysa sayangin ng oras sa mga unmotivated slackers. Nagdulot ng malaking kaguluhan sa buong Nano ang proposal. Nakagugulat, pumayag ang principal ng walang gaanong pag-aatubili. Pagkatapos, inilatag ni Wang ang mga patakaran ng mock battle, simple lang, ang mananalo ay mananatili, ang matatalo ay aalis, at ang huling nakatayo ang i-declare na panalo. Sa tensyon sa paligid, nagsimula ang laban nang lumapit si Chenggi, third-year student ng Nano, laban kay Xiao Lilei, first year ng Mo. Ngunit naging madali para kay Xiao ang laban at effortlessly niyang napanalunan ito. Pinili niyang hindi mag-round ulit at bumaba, at sumunod si Fang para sa pangalawang laban, tumutupad sa kanyang pangako kay Senior Wang. Pagkapasok ni Fang sa stage, nag-alsa agad ang kaguluhan sa Nano, nagulat ang mga estudyante at nagtataka kung paano siya mabilis na naka-level up. Lumapit si Li Tilong upang labanan siya. Agad siyang pinukaw ni Fang sa biro na ang pangalan nito ay parang ibig sabihin ay bulok na dahon ng gulay. Kaya nagtungo silan sa kanya na galit na galit. Nagiging agresibo siya, pero nilalaro lang siya ni Fang ng madali at nang siya ay tuksuhin dahil tumatakbo na parang duwag, binaliktad ni Fang ang sitwasyon at itinapon siya sa labas ng stage, pinipilit siyang umatras at sumuko. Sumunod, pumasok ang isang lalaking may makulay na buhok sa arena, ngunit bago pa man siya makapagpakilala, pinutol siya ni Fang at sinabi na hindi niya ginugugol ang oras sa mga mahihina. Tapos agad ang laban. Pagkatapos, pumasok ang bagong challenger na nagliliyab ng maliwanag na pulang apoy. Inamin ni Fang na mukhang karapat-dapat itong kalaban at itinapon ang kanyang sandata, lumaban ng walang armas. Dumudugo ang kanyang mga kamao sa bawat suntok ngunit halos hindi naaapektuhan ng kalaban ang bawat tama. Sa pagkakataong ito, tumagal ang laban. Dahil naglalaro lang si Fang kanina, napasok siya sa mahigpit na sitwasyon. Pinigil siya ng fiery horse technique ng kalaban, na-corner siya na halos walang puwang nagagalaw. Tinanggap ni Fang ang tama at naitulak palayo, parang sunog na tirang karne, pero bumangon siya at sumugod sa kalaban, na tinamaan siya ng suntok sa tiyan. Dahil desperado, ginamit niya lahat ng alam niyang atake sa isang wild frenzy. Habang patuloy ang palitan ng suntok, nag-aalala ang lahat. Pagkatapos, pinakawalan nila ang lahat ng kanilang enerhiya at nagbanggaan ang mga kamao ng sobrang lakas na napapikit ang crowd. Nang mukhang mauubos na ang lakas ni Fang, inulit niyang banggain ang ulo ni Kong hanggang tuluyan niyang napatigil ito, parang isang mabangis na aso, at sumigaw na ihanda ang susunod na basura na lalaban. Pumasok si Wang at sinabi na sapat na, pagkatapos ay sumigaw sa crowd kung sino ang may lakas ng loob na hominin siya. Nang walang sumagot, sinabi niyang nakakadiri na sila at pinayuhan silang bawiin ang kanilang karangalan sa pamamagitan ng pagwasak sa Moscom na nagpasiklab sa crowd. Gaya ng plano ni Wang. Kinabukasan sa paaralan, pumasok si Fang sa training building. Sinabi ni Teacher Lo na pumunta sa lugar kung saan nakita niya si Qin na tuluyang winapi ang isang tao sa sahig at ihinigas ang isa pa sa kisame parang baseball. Isang NPC na halos kapantay ni Fang ang naghamon kay Qin na ipinakita ang lakas ng third rank kahit hindi siya naapektuhan ng mga sipa sa kanyang bakal na puson. Matapos magpakitang gilas, napansin ni Qin si Fang at sinabi sa huling nakatayo na ang paborito niyang junior na si Fang ang lalaban sa kanyang lugar. Pero pinabagsak siya ni Teacher Lo sa pader gamit ang matinding suntok dahil sa pagwasak ng property ng paaralan. Sinabi niya kay Fang na sundan siya at tuluyang hindi pinansin ang kalahating patay na Sharp Boy. Habang naglalakad, ipinaliwanag niya na ang mga training facilities ay para sa breakthroughs. Sa loob ng waiting room, ipinaliwanag niya kung paano ang mga third-rank warriors tulad ni Hin ay halos titanium ang buong katawan at may utak. Para maabot ang level na iyon, kailangan ni Fang i-refine hindi lang ang kanyang mga buto kundi bawat parte ng katawan upang makuha ang sobrang lakas ng third rank na kayang one-shot ang isang tulad ni Brushon. Kasunod nito, niloko siya ng tao sa counter at nakuha lahat ng kanyang points na walang puwang sa bargain. Pumasok si Fang sa training room.
Pagkatapos umupo, nag-focus siya na parang naposes, ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang Superman habang bumababa ang kanyang vitality points at isang dambuhalang aura ang pumapalibot sa kanya parang Goku na sobrang power, na ikinagulat si Luo at napagtanto niyang baka maging master siya sa hinaharap. Ang kanyang mga Meridians ay agad na-align sa sobrang bilis na pati si Fang ay nagulat sa biglaang breakthrough. Sinabi niyang bumomba ang kanyang enerhiya at humingi sa mentor ng ilang good pills. Pero sinabi nito na keep dreaming. Nang gabing iyon, nag-aalala ang Golden Geyser dahil sinabay at ang iba ay hindi pa nakabalik mula sa kanilang secret mission sa underground at malapit na nilang sabihin ang totoo. Nagdesisyon ng principal na ipadala lahat ng second-rank fighters habang tahimik na nag-iisip kung tapos na ba ang mapayapang araw ng sangkatauhan. Samantala, si Fang ay papunta sa kanyang first-class underground nang biglang tawagin siya ni Yang at tanungin kung nakita niya ang kanilang teacher na si Ba. Bigla namang may isang nag-anunsyo na nakarating na ang survivors sa South Gate. Dalawang truck ang dahan-daang pumasok at ang mga nurse ay nag-umpisang i-unload ang mga patay sa mabigat na katahimikan. Nakita ni Yang ang kanyang mentor at ngumiti, pero na-realize niyang ang natira na lang ay isang punit-punit at dugong shirt kung saan ang kanyang kaliwang braso. Habang nakatayo ang mga estudyante na parang natigilan sa pangyayari, ang Golden Geyser at ilang masters ay lumutang pababa mula sa taas. Medyo malungkot siya pero sinubukan pa ring magbiro, sinasabi na ang makabalik ng buhay ay sapat na. Lumingon si Bakaylo at hiniling na siya na ang magpatuloy sa training ni Yang na ikinaiyak ng batang babae at tinanong kung ayaw na ba siyang turuan ng kanyang master. Maingat na ipinaliwanag ni Lo na nagkaroon ng malubhang internal injury si Ba at kailangan niya ng 2 hanggang 3 taon para makabawi. Bigla, bumaba mula sa bus ang isa pang lalaki at inihayag na nag-rebel ang Lanceway Underground Forces na nagdulot ng pagkamatay ng 6 na mahalagang meteors. Lumapit ang Golden Hare at iniutos sa lalaki na ayusin ang maayos na libing at alagaan ang pamilya ng mga bayani. Habang pinapanood ang lahat ng ito, tuluyan nang nawala si Fang at nagtaka kung ano ba talaga ang underground na ito at kung anong mga sikreto ang tinatago ng lugar na ito. Habang nagpapatuloy ang kwento, nagtipon ng lahat sa harap ng mga puntod ng mga dakilang bayani na namatay para sa marangal na dahilan at itinaas ang kanilang siko bilang saludo bago naiyak ng todo. Kinabukasan, tinuruan ng babaeng mentor ang mga estudyante tungkol sa lahat ng kailangang detalye tungkol sa underground caverns. Ipinaliwanag niya na ang unang documented entrance sa caverns ay natuklasan mga 800 taon na ang nakalipas nang magkaroon ng malaking lindol sa sish at mabutas ang lupa, na nagdulot ng malawakang pagkasawi. Ipinapakita ng Chronicles of Origin na ang unang portal ay nabuksan ng aksidente lamang at nagbigay daan sa mga underground creatures na matutunan ng mundo sa ibabaw, na may kapangyarihang lampas pa sa isang 9th-ranked warrior at higit pa sa kakayahang pantao. Tinanong ni Fang ang teacher kung bakit hindi nila basta daanan ang gateway, at sinabi niya na ang paglabag sa spatial isolation ay may napakataas na kapalit. Bagamat ipinapakita ng kamakailang research na unti-unti nang humihina ang isolation mula nang lumitaw ang unang portal. Dagdag pa niya na may kasalukuyang 22 gateways na hindi konektado at marami pang impormasyon ang hindi pa naabot at binanggit din niya na mas marami ang underground beings kaysa sa sangkatauhan at may napakahalagang resources sa lugar. Pagkatapos ng klase, muling lumapit si B kay Master Lu, nakikiusap na tanggapin niya si Yanji bilang estudyante. Nag-atubili si Lu saglit pero sa huli pumayag na bigyan ng batang babae ng pagkakataon at mahinahong pinakiusapan si B na umalis dahil sa kanyang lumalalang kalusugan. Habang naglalakad palayo si B, medyo naging seryoso si Lo kay Yang, inakusahan siyang sayangin ang resources. Pumagit na si Fang para ipagtanggol siya, pero mabilis na inilapat ni Lo ang atensyon sa kanya. Tinatanong kung bakit 6 lang ang natemper niyang coins hanggang ngayon. Nagkunwaring umiiyak si Fang at sinabing matanda na ang kanyang pamilya kaya heavily niya pinagkakatiwalaan ng coins para makausad. Dahil dito, napalambot si Lo at binigyan siya ng ilang resources bago inabot ang isang scroll. Sinabi niya kay Fang na maghintay sa entrance ng Southern District at ipasa ito sa isang matandang lalaki na may puting buhok na lalabas mula sa underground. Hinihiling din niya na sabihin ni Fang sa lalaki na mahal pa rin siya ng kanyang anak at dapat manatili sa tabi niya. Pagkatanggap ni Fang ng sapat na resources para maramdaman niyang mayaman, agad siyang nagtungo sa shopkeeper, ipinagmamalaki na mayroon na siyang higit sa 1,000 credits. Humingi siya ng 3rd grade vitality pill na pinakamagandang kalidad kapalit nito. Mabilis na naunawaan ng matandang lalaki na malamang si Lo ang nagbigay sa kanya ng napakaraming points. At nang tanungin kung ano ang ginawa ni Fang para sa kanila, masayang ibinigay ni Fang ang scroll. Tiningnan nito ng Golden Geyser at bulong na sinabi na ang taong nakasaad dito ay hindi lang kanyang mentor kundi kaaway rin. Walang iba kundi ang Lord ng 9 Raid Realm sa Modo Cave. Namutla si Fang at na-realize na parang napaglaruan siya.
Pagdating ng gabi, nakadapa si Fang sa mga bushes kasama ang kanyang mga kaibigan nang may mapansin silang galaw malapit sa entrance. Naghinala si Fang na baka ang tao ay ama ng kanyang kaibigan at sa paglabas ng matagal na puting buhok na lalaki, lumapit si Fo at iniabot ang liham na nagsasabing namimiss siya ni Lo. Tumingala ang matanda at humingi ng kumpirmasyon. Kaya lumabas si Fang sa tago at umiling. Walang salita, pinaikot ng puting matanda si Fang sa isang flake at bigla na lamang naglaho na nag-iwan kay Fo na frozen, sinusubukang intindihin kung ano ang nangyari. Kinabukasan, ipinaliwanag ni Fo kay Fang na ang lalaking hinarap niya kagabi ay walang iba kundi ang Snake King Wakusan. Ika-47 sa ranggo at Vice Principal ng Mo. Nilinaw niya ang kalituhan, hindi ama ni Lo ang lalaki, kundi ang kanyang asawa, at nagkaroon sila ng anak na babae. Dagdag pa ni Fu, ayon sa kanyang ama, minsang hinayla ni Principal Wu ang anak niya sa isang underground mission at nawala ito, at napilitan siyang mapanood ang pagkamatay nito nang wala siyang magawa. Habang malalim sa training si Fang, dumating ang kanyang mentor at ang vice principal sa shopkeeper. Mahigpit na pinagmamasdan ng Snake King ang nangyayari nang gamitin ni Fang ang kanyang mental energy upang hulihin ang energy particles. Isang bagay na karaniwang kaya lamang ng 6th-tier warriors, kahit na si Fang ay nasa 3rd tier pa lamang. Sa nakamamanghang pagpapakita na ito, agad na napagtanto ng mga mentors na ang kanilang estudyante ay isa sa mga bihira at malalakas na mutated warriors. Pagkatapos niyang matapos, masayang inihayag ni Fang na naabot niya na ang peak ng 3rd tier na ikinatuwa ng kanyang master. Sinabi nito na bumalik siya mamaya upang turuan siya ng advanced techniques. Kinabukasan, sinimulan ni Fang ang matinding training session sa ilalim ni Master Lu. Sa wakas dumating ang malaking araw at lahat ng batang estudyante ay naghanda para sa kanilang pagbaba sa underground. Dumating ang kanilang mga mentor at ang mga Golden Geysers upang sabihan sila, magbigay ng encouragement at ipaalala ang tungkulin at responsibilidad sa paglalakbay na ito sa lair. Habang naghahanda silang umalis, nagpapaalam ang mga elders, umaasang makikita silang bumalik ng buo. Pagdating sa destinasyon, sinabi ni Tang Fang sa lahat na kunin ang kanilang mga essential items, at sabay-sabay na lumapit ang squad sa military checkpoint, kung saan ipinakita niya ang kanyang permit sa isang sundalo na malinaw na kapantay niya. Pagkatapos, pumasok sila sa underground mission hall kung saan nagtitipon ng mga warriors mula sa iba't ibang lugar upang makipagpalitan ng loot para sa kapaki-pakinabang na items. Kasunod nito, nagtungo sila sa Greater Alloy Door na naghihiwalay sa base at underground na ginawa upang pigilan ang anumang posibilidad ng invasion. Pagkatapos, binigyan sila ng isang lalaking mukhang Jack Sparrow ng access. Sinabi niya kay Fang na huwag maging walang alam na buhay at ipinaliwanag ni Tang na isang tao lamang ang pwedeng makadaan sa door sa isang pagkakataon. Habang patungo ang grupo sa isang kwarto kung saan aakyat sila ng hagdan patungo sa isang nakakatakot na red vortex, lumapit si Fang at ipinasok ang kanyang braso, pinatatakot ang lahat sa pagkunwaring nabasag ito bago aminin na nag-overreact lang siya. Galit na galit si Salia at bigla siyang dropkick, Chuck Norris style, diretso sa interdimensional passage na gawa sa energy particles. Habang umatras si Fang, lumitaw ang tatlong warriors para tingnan ang katawan. Ngunit nang bahagyang ibaling ng isa ang ulo niya sa direksyon ni Fang. Na-realize niya na natuklasan na siya. Habang sumugod ang tatlo kay Fang na may hawak na sandata, agad siyang kumilos at naglunsad ng atake na agad na nadepensa. Hindi na nag-aksaya ng segundo, tumakas siya sa kabilang direksyon, dumaraan sa mga puno na parang unggoy. Sinundan siya ng tatlo, at kahit sinubukan ni Fang na umatake habang nasa ere, wala sa kanyang mga suntok ang tumama. Na-realize niyang hindi sapat ang opensa, kaya ginamit niya ang enerhiya sa kanyang mga binti para tumaas ang bilis at agility. Habang abala si Fang sa pagtakas sa tatlong mabagsik na warriors, nag-aalala ang din at ang iba na baka masyado siyang lumayo na magpapalabo sa mission. Sa kabutihang palad, nagawa ni Fang na harapin ang tatlo. Ngunit bago siya makakahinga, isang dambuhalang fox na may leopard skin at kumikislap na gintong katawan. Kilala bilang King of Cunning Lin, ang hamarang sa kanyang daan. Bago makareact si Fang, sinubukan ng tatlo na lumundag mula sa itaas upang mahuli siya off guard. Ngunit nang makita nila ang fox, sinubukan nilang tumakas, ngunit sinipsip ng Cunning Lin ang lahat ng kanilang enerhiya, at itinutok ang gutom niyang tingin kay Fang bilang susunod na masarap na pagkain. Habang lumalapit ang Cunning Fox kay Fang, naisip niya kung ito na ang katapusan niya. Ngunit bigla lang, naamoy siya ng hayop. Agad na na-realize ni Fang na nakuha nito ang amoy ng greenstone na dala niya. Sa desperadong hakbang para mailigtas ang sarili, itinapon niya ito ng walang pag-aalinlangan. Mukhang nahulog sa bitag ang fox at nilunok ang napakamahal na bato. Ngunit nang isipin ni Fang na naloko niya ang hayop, inilock ng Fox King ang mga mata niya at nagsimulang sipsipin ang kanyang enerhiya sa nakakatakot na bilis.
Samantala, tinitingnan ng school din ang paligid ng kagubatan, umaasang hindi ginawa ni Fang ang kasing tanga na pumasok sa lair ng Fox. Dahil alam niya ang panganib nito. Napagtanto niya na halos maabot na ng cunning creature ang 8th tier na magiging malaking problema kung mangyari. Bigla, tumigil ang Fox sa pagsipsip ng enerhiya at dahan-daang bumalik sa kanyang nakagawiang sleeping spot. Pagkatapos masayang-masayang ubusin ng 14 na milyon martial art points at lahat ng energy stones, mabilis na tumakas si Fang sa lugar, nangakong babalik sa Fox King na may mas masarap pang pagkain tulad ng mga warriors. At habang tumatalon palabas ng teritoryo, tawa ng tawa tulad ng isang baliw sa sobrang gulat na nakaligtas siya, biglang lumitaw ang 4 na warrior sa kanyang harapan. Hindi nag-aksaya ng segundo, ginabay niya sila diretso sa Fox. At nang magsimulang kainin ng hayop ang kanyang bagong snack, muling tumakas si Fang sa isa pang crazy escape run. Pagkaraan ng ilang sandali, nakatagpo si Fang ng isang grupo ng warriors na kakaiba sa mga nakaraang nakaharap niya. Nang makita niya ang totem na dala nila, may kakaibang pamilyar dito, at nagsimulang magtaka si Fang kung plano ba nilang atakihin ang Hope City. Nagdesisyon si Fang na kailangan niyang mabilis na babalaan ang lungsod, kaya nagpasya siyang bumalik agad, pero ang tanging daan palabas ay diretso sa teritoryo ng King Fox. Alam ito, kaya bumalik siya sa lugar ng hayop at nakita niyang natapos na nitong kainin ang lahat ng sundalo. Nang ma-realize na wala na siyang magagawa, tumayo na lang siya doon, hinahayaan ng hayop na muling sipsipin ang kanyang enerhiya. Habang nakatingin sa paligid, napansin niya ang isang gauntlet na nakalapag malapit sa isa sa mga warriors at ipinakita ito sa Fox King, tinatanong kung pwede niya itong kunin para makahuli pa siya ng iba pang pagkain para sa hayop. Sa sorpresa niya, binigyan ng item ang kanya ng mahigit 6 na milyong points at napaisip siya kung pwede ba niyang kolektahin pa ang ganito para mag-level up ang kanyang system. Sa pahintulot ng Fox King, muling umalis si Fang. Sa panahong ito, halos nagamit na ni Fang ang dambuhalang hayop bilang sariling cheat code. Matapos makuha ang sapat na loot mula sa lahat ng napatay na warriors, muling lumabas siya, handa sa susunod na hakbang. Samantala, dumating si Lo at natuklasan na nawawala ang kanyang estudyante. Pero bago siya masyadong makariyak, sinabi ni Tang na ang tunay na prioridad ngayon ay ang lungsod ni Tiamen. At bago pa man sumiklab ang argumento, biglang nakita ng lahat si Fang na tumatakbo na parang baliw patungo sa kanila at agad nilang naramdaman ang kagalakan sa kanyang pagbabalik. Sumigaw si Fang para humingi ng tulong habang tumatakbo dahil naroon pa rin ang mga warriors sa kanyang likuran. Hindi nag-aksaya ng oras, sumugod si Tang at inligtas si Fang sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa 5th-tier warriors. Nang makita ng leader ng grupo na hindi niya kayang panindigan si Tang, ginamit niya ang kanyang mga underlings bilang pain at tumakas. Pero hinabol siya ni Tang, mabilis na nahabol at tinalo bago pinayagang makalakad siya na may ilang basag na buto. Habang naghihintay ang lahat, dumating si Famping na may hawak na Cavern Warrior medals at buong pride na sumigaw na hindi niya sinayang ang mission at kahit na napatay niya ang isang peak 5th-tier warrior. Nalaman ni Lo na ipinadala ang kanyang estudyante sa mission at nagalit sa dean. Pero nang makita niyang ligtas na nakatayo ang kanyang estudyante, hindi niya maiwasang ngumiti. Nagsimula ang mga sundalo sa paligid na sigaw-sigawan ang pangalan ni Fang at sa ganitong paraan, opisyal nang nakilala si Fang. Pagdating ng hapon, habang ginagamot si Fang, sinaway siya ni Lo sa panganib na inilagay niya ang sarili. Pero mabilis na pinalitan ni Fang ang usapan at sinimulang ikwento kung ano ang nakita niya habang tumatakas. Idinagdag na pakiramdam niya ay nasa seryosong panganib ang Fate City. Narinig ito ng mga higher-ups at agad silang nagmadaling ihanda ang depensa. Pagkatapos, nagtipon ng mga sundalo mula sa buong base habang pinag-uusapan ng mga guro kung gaano sila kalimitado kumpara sa kaaway, at alam nilang hindi na makakialam ang dating principal dahil halos wala na ang invincibility ng kanyang golden body at maaaring ikamete niya kung gagamitin pa ito ngayon. Sa infirmary, sinabi ni Sumi kay Fang na malapit na silang makipagdigma sa underground army. Nagbago ang mood at naging seryoso ang lahat hanggang sumingit si Fo at sinabi na ito ang perfect na pagkakataon para mag-level up na hindi pa nila naranasan. Na agad nagpasiklab sa iba. Pero sinabi ni Teacher Lo kay Fang na huminto muna dahil sugatan siya at sumagot si Fo na tigilan na ang pagkapansin at parang clout chasing show-off. Sinabi ni Fang na hindi siya titigil habang alam niyang pwede niyang mawala ang lahat sa isang suntok lang. Inaamin niya na natatakot siyang mamatay pero mas masama ang mawala ang kanyang mga kaibigan at handa siyang pabagsakin ang dalawang lungsod mag-isa kung kailangan. Pina-realign siya ni Teacher Lo sa realidad. Pinaalalahanan na punong-puno ang lugar ng 8th at 9th ranked monsters mula sa abyss. Ngunit humiling pa rin si Fang kay Yang ng mga rejuvenating pills at nilamon niya ito na parang wala lang habang pinaalalahanan siya ni Fo na malaki ang magiging pasanin niya.
Habang pinag-aaralan ni Fang ang kanyang worn-out na weapon, dumating ang captain at iniabot sa kanya ang B-grade crescent blade na nakuha mula sa isa sa mga kalaban na kanyang tinamba. Sa ganitong paraan, naghanda ang lahat ng bagong kagamitan. Kasabay ng pagdating ng reinforcement sa portal. Sa parehong oras, na-realize ni Fang na ang pinsalang natamo niya ay lampas sa kayang magpagaling. Kaya ang tanging paraan ay tuloy-tuloy na umabante hanggang maabot ang 8th rank Golden Body tulad ng principal kung gusto niyang may tsansang manalo sa laban. Pinapagalaw ng ganitong isip, nakafocus siya sa kanyang goal na makasabay sa kanyang senior na si Wang pagkatapos ng breakthrough. Pagkatapos, sa meeting room, ipinagmamalaki ni Kim na isa siya sa dalawang third rankers na tinawag para tumulong at sinimulan ang briefing habang ipinaliwanag ni Tang kung sino ang kanilang target. Nang sabihin ni Shalay na hindi lang siya mananahimik, pinatahimik siya ng malaking lalaki, sinasabi na kahit gaano kalakas ang kanyang kapangyarihan, wala itong silbi sa laban na ito at hindi laro ang digmaan. Kaya kailangan nilang sundin ang mga utos ng eksakto. Ipinakita ng mga sundalo ang dalawang trunks na puno ng energy restoring stones, ngunit biglang umalingaw-ngaw ang Warhorn at napilitan silang umatras at umusad sa labanan. Sa battlefield, nakaayos na ang mga cave warriors at handang umatake anumang sandali. Idineklara ng general na panahon na para umatake ang sangkatauhan at sinimulan ng lahat ang cracking ng energy stones para mag-power up habang sumabog ang malaking mid-air battle. Bawat fighter ay nag-all-in habang ang creepy cavemen ay umaakyat sa mga pader na parang maliliit na titan sa cart. Lumundag sa aksyon sina Xiaowin at Ji, ipinapakita ang resulta ng kanilang training. Kasabay nito, nakipaglaban si Yang at ang kanyang teacher na si Bag, magkasama na parang dynamic duo. Habang pinapakita ni na Fang at F na kasing galing sila, lumalabas bilang tunay na dream team. Nakatayo silang back-to-back, pinapabagsak ang swarm ng cavemen parang wala lang hanggang sa biglang ambush ng 4th rank NPC. Bago pa man makausad ito, sumulpot si Qin na may cocky ng ngiti, sinasabi sa kalaban na pumili ng kasayas nito, at sumugod ng todo hanggang sa tuluyan itong nagdesisyon na seryosohin ang laban. Nang subukan ng warrior na lumaban, casually na itinapon ni Qin ang kanyang sword sa ere at pinutok ang self-respect nito, na tuluyang naitulak sa fallen blade na brutal na tumagos sa impact. Pagkatapos noon, pinaganya ng mga sundalo ang bises at naglunsad ng malalaking bolts para lipulin ang maliliit na kalaban at ang kanilang supplies habang madaling tinatamaan ng mga instructors ang middle rank warriors. Na-overwhelm ang enemy general at sumugod siya diretso kay Wu na nag-iwan sa lahat ng naguguluhan sa gagawin habang parehong nahihirapan ang kanilang top fighters laban sa kalabang malinaw ang rank advantage. Habang iniisip ng captain ang mga opsyon, may nagbanggit ng paggamit ng energy cannon. Pero agad itong tinutulan dahil kahit isang beses lang gamitin, nauubos nito ang milyon-milyong resources na nagpapaisip sa kanya na baka ito na ang katapusan ng Hope City. Doon nakita ni Fang ang enemy general na lubos na nakaka-overpower kay Wu. Isa-isa, nagsimulang bumagsak ang pinakamalalakas na mandirigma ng sangkatauhan. Sinubukan niyang sumugod pero sinabi sa kanya ni Qin na huminahon dahil magiging minced meat lang sila sa mababang power level nila. Biglang may isang mapanganib na blast na papunta kay Teacher Lu. Pero nailigtas siya sa huling segundo ng isang surprise attack mula sa dating principal at ng kanyang squad ng tough old Jesusers. Kasunod noon, dumating din si Hanako at ang crew mula sa tournament. Pagkatapos ng mabilis na palitan, sumulpot ang mga Jack Elders para harapin ang enemy general at kanyang mga goons ng may estilo at na-inspire ang mga estudyante na sumali sa laban at gawin ang kanilang bahagi. Habang pinapatay ng principal ang kanyang braso na parang wala lang at sinisiraan ang ina ng Beastman. Nagalit ang kalaban at lumabas ang isa pang braso para gantihan at pinutol ang braids ng matanda. Naglunsad ito ng sunod-sunod na blast sa battlefield, pinatay ang ilang foot soldiers at na-realize ng principal na habang humahaba ang laban, mas tataas ang death toll ng sangkatauhan. Upang protektahan ng nakababatang henerasyon, ginamit ng matanda ang Ultra Instinct Mode, kumikislap ang kanyang golden aura ng mas maliwanag habang nakikipagsabayan sa empowered enemy general. Bago pa man ilunsad ng Beastman ang ultimate move sa kanya mula sa ere, nanatiling kalmado ang geyser at sinabi na hindi siya nag-cultivate ng golden body para mamatay ng tahimik. Sumugod siya diretso at inilabas ang lahat ng natitirang enerhiya sa isang final blaze of glory na sumire sa halos kalahati ng puwersa ng kalaban sa explosion. Pinilit ang cave warriors na umatras. Nakatayo ang lahat sa tahimik na pagkabigla habang naiintindihan nilang ito ang huling makikita nila mula sa ultimate power ng matanda.